Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos Duterte nagkagulo na at Willie Revillame nagulantang. Matapos ang sunod-sunod na berada ng mga Duterte, lalo na ang binubuong rally ng INC, sinundan pa ito sa pagpapakilala sa mga tatakbong senador ni Duterte at ang naudlot na kodeta sa Senado para pigilan sana ang impeachment ni Inday. Abay heto at sinupalpal ang mga di umano'y kabadong galawan ng mga Duterte. Si Marcoleta, kahit pasuportahan niya ng iglesia, hindi mananalo yan. Itong sa pinakakanan si Philip Salvador, wala na. Wala na dyan. Wala nang mananalo dyan. Ayan, yung magkatabi, si Bato at saka si Bongo, yan sana ang pinakamalakas na pambato naman yan kasi incumbent. Pero wala na ngayon. Kaya kung noon kinakantsawan nila yung 8 diretso sa inodoro, sa basurahan di diretso itong mga ito. Pero nakiusap si Duterte. Sabi ni Duterte, kumusta kayo? May pictorial kami dito para sa Senate slate. Sana iboto ninyo straight. Umaasa pa si Duterte ibuboto yan ng straight. Isa nga lang hindi nabuboto ang tao dyan, straight pa. Imagine niyo yan. Nangangarap ng gising itong si Digong. Yung pinakamalakas na nga dyan na pwedeng napambato nila, si Bato at si Bongo. Ang problema ngayon, yung mga investigasyon ng Kamara, yung Quadcom, yung mga kay Sara, ay sirang-sirang Duterte. Ang isa pa si Willie Revillame, hindi nila sinasama eh. Mukhang si Willie Revillame dumidistansya sa kanila eh. Ay, hindi sa walang lulusot diyan. Ang may posibleng lumusot lang diyan si Bato at saka si Bongo. Pero si Bato nga wala na talaga eh. Hindi tulad nung panahong presidente si Duterte. Talagang itong sila Bato saka si Bongo, ikinampan niya talaga yan ng mga mayor governors kasi ipinili talaga ni Duterte yan. Inamin nga ni Bato napanood niyo yung interview ni Bato. Pupunta raw sana siya sa isang lugar, sa isang gobernor kasi piyesta. Sabi daw ng gobernor sa kanya, Senador, huwag ka nang pumunta dito sa akin. Huwag ka na, maawa ka naman kasi kapag pumunta ka dito magagalit sa akin ng Malacanang. O yan. Lalo namang uminit ang ulo ng mga Duterte supporters nang malaman kumakalap na ng pirma itong si Castro sa Kongreso upang matuloy ang impeachment ni VP Sara. So, Congressman Castro? Okay, Mr. Chair. Basta lahat ng nag-ano sa akin nag-disturb sa akin, pipirma kayo sa impeachment complaint ha. Joke lang. Thank you, Mr. Chair. Basta lahat ng nag-interject pipirma kayo. Mamaya, dadaling ko na yung endorsement. Biro lang, Mr. Chair. Mr. Chair, para masaya. Kasi with the permission of Congresswoman. Sige, Mr. Chair, pipirma kasi yan mamaya. Sa pinag-usapan nito sa presyo, hindi ko alam sino nagsisinungaling eh. Sa hindi nga pagsipot ni Willie Revillame sa photo ops ng mga Duterte, abay mga DDS, tinawag na traidor itong si Kuya. Abay, tinawag na traidor o balimbing itong si Kuya Will. Dahil nga bago daw ito tumakbo sa pagkasenador, nagpaalam pa sa Malacanang. Ano naman ngayon kung nagpaalam siya? Diba? Di ba mas maganda yun? Parang magpapakita ng respeto. Dahil kaibigan niya rin naman si Pangulong Marcos. So, walang problema dun. At least, Duterte siya, no? Kaya dapat magsaya nga kayong mga Duterte supporters eh. Pero ang ginagawa nyo, kahit kakampi ninyo, binibira nyo. Kahit pa wala kayong matibay na rason. Kumbaga yung naratibo ninyo na traidor, yun na yun, kahit pa walang substance. Ganyan ang mga DDS. Gullible, mga uto-uto. Tama po ba? Well, kung sasabihin nyo, hindi kami uto-uto, no? Well, anong tawag ninyo sa ginawa nyo kay Robin Padilla? Itong mga nakaraang araw lang o nakaraang linggo, tinawag nyo din siyang traidor. Bakit? Dahil lang sa hindi niya binanggit si Inday Sara na tatakbo sa 2028 bilang presidente. Ang binanggit niya, si Speaker Martin, si Senador Tulfo, at si former Vice President Leni Robredo. Yan lang yung mga binanggit niya. Abay, galit itong mga DDS, binira, no? At binatikos itong si Robin Padilla. At sinabing hindi na daw makakaulit. Well, mga kababayan, maganda naman yung sinabi nyo na hindi naman makakaulit. Talagang hindi na makakaulit. Robin Padilla, sa Senado. Isipin nyo na lang mga kababayan, no? Tama nga si Atty. Enzo sa sinasabi niya na ibasura na natin lahat ng mga tumatakbong kakampi ni Duterte
sa pagkasenador. Isipin nyo na lang mga kababayan, kung yang mga yan, nanalo pa, ewan ko na lang. Mukhang hindi nagagawa ng batas yung mga yan. Mukhang gagawin lang nila, gagawa ng pelikula, kakanta. At ito, mga kababayan, no? Isa sa mainit na pinag-uusapan ngayon, itong kudeta sa Senado. Totoo nga ba? O chismis lang? Well, eto mga kababayan, kung matatandaan ninyo mga kababayan, nag-umpisa ito nung tinapyasan ng Kongreso yung 2 billion na proposed budget ng OBP. So, tinapyasan yan. Pagdating sa Senado, aprobado. Tanggal yung 1.2 billion. No? Tinapyasan talaga. Approved sa Senado. At 18 senador ang nag-confirm yan. Ang nangyari, mga kababayan, nabulabog itong mga Duterte. Sa tingin nila ngayon, no? Sa tingin nila, since merong impeachment, kabado sila, baka pagdating sa Senado, talaga matuluyan itong si Inday Sara. Dahil nga, nakita nila na 18 yung bumoto doon sa budget ni BP Inday Sara na tapyasan. Kaya gumawa sila at sekretong plano na kudeta na patalsikin itong si SP Cheese Escudero. At ang uupo, si Villar. Alam naman natin si Villar, talagang ano yan, Duterte yan. At bago pa yan mga kababayan, eto, ang umuupong Finance Committee dyan sa Senado ay si Senator Grace po. Kumbaga siya yung humawak nung finance, siya yung isa sa mga nag-approve kung bakit tapyas yung budget ni Inday Sara. Ngayon ang gagawin ng mga yan, pag nag-success yung kudeta na yan at umupo si Villar, isya-shuffle yung mga committee. At malamang sa malamang papalitan itong si Grace po. At ang ipapalit dyan, syempre yung tuta mismo ng mga Villar. Sa madaling salita, kakampi ni Duterte yung ilalagay dyan para isalba yung budget ni Inday Sara. Kasi mayroon pa pong kami na mangyayari. So yun na yung parang last resort na ng mga Duterte para makuha nila yung inaasam ni Inday na 2 billion na pondo ng OBP. Pero yun nga lang mga babayan, no? Pero yun nga lang naudlot dahil meron di umanong isa o dalawa o tatlo o ilan pang mga senador sa nasabing 12 na bumuo ng kudeta ay bumaliktad at kinanta sa media na merong namumuong kudeta para patalsikin si Escudero. Dalawa po yan ang plano. Una, para pigilan na masibak sa pwesto itong si Sara Duterte. Kahit pa mag-push through sa Kamara yung impeachment. Pagdating sa Senado, hindi naman nila igigilty itong si Sara. Pangalawa, a-approve ulit yung 2 billion na proposed budget ng OBP. Yun yung plano mga kababayan. At buti na lang, nagising-gising yung mga ibang senador na teka muna, mukhang may mali. Kaya ayun, ikinanta sa media mga kababayan. Well, isipin nyo na lang yung 12 na senador na yan, kung sino man dyan yung bumaliktad, salamat. Pero iisa lang ho ang ibig sabihin niyan. Traidor talaga. Iniisip lang nila yung pansariling interest nila. Bakit nga ba pipigilan ng mga maka-Duterte dito sa Senado yung pagdinig? Kung sa tingin naman nila, wala naman talagang kasalanan. At eto pa mga kababayan, bago natin makalimutan, bago po tapyasan ni Senator Grace po yung budget ng OBP o i-approve, sabi niya may isang kondisyon. I-approve namin itong 2 billion, ibabalik namin kung may ipapakita mo yung mga dokumento. Sa madaling salita, magbigay siya ng mga document na magpapatunay kung saan niya nga ba dinala yung confidential funds. Kung nagamit ba ito sa tamang paraan. Alam nyo nangyari? Wala. Wala siyang naipakita at hindi na siya nagpakita. Doon pa lang sa Kongreso, hindi niya na nga maipakita. Abay heto, pati sa Senado, hindi niya rin naipakita.
Kaya dapat lang na maituloy itong pagdinig na ito para malaman natin, malaman ng taong bayan. Inday, nilustay mo nga ba ang kaban ng bayan?